So, eto na mga kaloys ang update dito sa reward system. It's officially terminated. Okay? I did my best. Diba, sabi ko nga sa inyo mga kaloys, bigyan natin ng huling hirit. Pero the people surrounding Mother Rene, the mother of Rene, is the one controlling her. Okay? And for me, sa aking assessment kasi mga kaloys, hindi rin din magpa-prosper itong project that is bound to fail. Okay, explain ko yung mga kaloys. And ito na nga mga kaloys, nalaman ko na lahat pala ng donation or contact ay dadaan sa LGU. Okay? Ano yung sabi ko sa inyo mga kaloys? Kailangan natin kilalanin yung kalaban natin. Okay? Kaya nagtatanong ako dun sa mga nag-insist, what's your assessment na hindi kayang patiklupin ng DILG kung saan ang head ay si John Vic Rimulya, ang mayor ng Talakugon. Comment kayo dyan. Based on your assessment or analysis. Okay, kasi we are sharing analysis here. So, yun na nga. So, eto nga, may patakaran pala sila na lahat ng contact dun sa mother ay dadaan sa I understand, okay? Pero knowing na na-interview natin si Coach Ruel, and knowing na vlogger ako, di ba? And knowing nagpakilala ko, di ba? And then nag-analyze sa kaso niya, bakit ipagkait pa yun? Why do I have to go through the LGU na alam naman natin na ayaw natin mapolitika yung project, di ba? Imagine, ang gusto nga natin na independent lawyer sa kaso ni Rene kasi nga well-connected ang kalaban sa politika. Di ba? What's wrong kung magkausap kami and discuss the plan? Bakit kailangan pa may sasali na politician? And now they are suggesting ang maghahawak ng pera ay ang LGU? Mag-isip naman kayo. Yang mga mayor, magpapalit-palit yan. And do you think? Kaya nga nagtatanong ako sa inyo di ba? Base sa inyong analysis, or kayo ay nakaranas na may kaso, ilang taon kaya ang abutin ng kaso ni Rene kung walang reward? A, 1 year. B, based sa experience niyo kung nagkakaroon kayo ng kaso 2 to 5 years. Or C, more than 5 years. 46% sa inyo nagsabi na more than 5 years. Bakit? Yung nagsabi na 1 year, 20%. Bakit? Anong assessment nyo? Alam nyo ba ang justice system dyan? Alam nyo ba yung pahayag ng NBI? Alam nyo ba ang pahayag ng CIDG? So doon pa lang ma-analyze nyo na kung gaano kalaki ang kalaban. And yet, the mother of Rene asked for help. In this Justice for Rene project, yun na yung tulong. Para po yun sa reward, hindi tulong panghanap buhay nila. Kaya nga sabi ko nga 'di ba na ang suggestion ko would be a trust account. Yun naman mga syunga-syungan ng mga followers, hindi alamin kung ano ibig sabihin ng trust account. Hindi po yun sa account ko kasi sabi ko in the first place nung sinabi ko tong project na ito, ayaw kong humawak ng pera. 'Di ba? Kaso dahil nga hindi ako DDS, 'di ba? Ganun na lang ang ibabash nyo sa akin. 'Di ba? Na-analyze ko na yung galawan nyo Right? Tatanungin ko kayo mga DDS. 'Di ba sabi ko nga sa inyo tutulong ako kahit alam kong DDS 'yan kasi yun ang tama. Ilan ba sa mga DDS vloggers ang nag-continue dito sa kaso ni Rene? Mention. Hindi kasi sila kikita dito sa kaso Ito sa kaso nila. Nasaan sila ngayon nakatutok sa impeachment? Nasaan sila nakatutok ngayon yung pambash kay Mima? Nagets niyo ang point ko? And why would I waste time? Kung i-reject naman yung project, kung i-reject naman yung tulong, okay, respeto, okay. Dapat i-respeto niyo yung decision ko. Now. 'Di ba? Okay, yung mga nagsasabi na kaya yan nila. I hope. 'Di ba sinabi ko na sa mga previous na nagwa-warning na ako kay Rovelyn na dapat ma-maintain na yung momentum and this reward will trigger the momentum and yet you rejected it. Bakit? Takot? Di ba part naman sa plan yung security? Di ba sinabi ko nan for your safety?
And that's the reason I decided na trust account for your safety. Di ba? How long ma-maintain ni Rene yung popularidad? Yun yung question ko. Di ba? Kasi ang ending nito is, hindi siya happy ending eh. Hindi nabigyan siya ng hustisya. Di ba? And sabi ko nga mag-backfire to sa mga nakapaligid kay Rene. Di ba? Parang inuna niyo lang yung pera eh. Hindi naman kayo nag-iisip dun sa kaluluwang naghihiyang, nagsisigaw ng katarungan. Di ba? Sabi ko nga strike ko dahil ito talaga mag-trigger. Di ba? Yung post pa lang natin ng plano, nag-trigger na. Natataranta na yung mga nasa paligid. 20 million. Sobrang laki. Natataranta na sila. Come on. Diba? Ang point ko lang is gusto ko lang makausap yung nanay para dun sa plano. And why do we have to go through sa LGU? Na alam ko na kayang patiklupin yan ni John Vic Rimulya. Diba? Magkausap lang kami. Ang daming harang. Right? Hindi naman donation yung ko dun eh. Kung donation, okay, sige, para maiwas scam. Pero kung effective yung official dyan na mayor, nagdedicate sana sila ng website to be efficient para ma-filter yung mga scammer. Right? And alam niyo naman politicians mga kaloys, they are also taking advantage of this. This issue. Hindi niyo ba alam yun? Hindi niyo ba napapansin? Hindi niyo ba na-analyze yung mga politicians? Diba? Imagine, the time, tapos isipin nila ginagatasan, no. Kung ginagatasan ito, kung hot ang issue na ito until now, how come walang mga DDS or BBM vloggers ang nagtatopic about Rene? Because they know kung hanggang saan lang yan. They know the momentum that it will die soon. It will be like Diwata. Yan ang mga isip ng mga vloggers. And syempre, di ba, nakakalungkot, nakaka-discourage na isang mabuting tao, isang mabuting kaluluwa, hindi nabigyan ng hustisya dahil nababalot yung mga paligid sa pera. Yun ang nakakalungkot. Naawa ako kay Rene. Mas naawa ako kay Rene. Number 1 siya sa awa. Second na lang yung family. Kasi siya ang biktima dito eh. Ilan pa ba kayang Rene ang mabiktima? We are trying to change the system. Kaya nga mayroon tayong project eh. Right? I've talked to a lawyer na mayroon dong kaso sa hazing somewhere in Baguio and until now wala pa 15 years na ang kaso. Ang gusto natin mapabilis yung kaso, di ba? Tapos ang gusto, ang LGU ang hawak ng 20 million? Hindi ba kayo nag-iisip? Magpapalit yan. What if matalo si Mayor? Tapos nawala yung reward. Kayo ang habol? May pera kayong maghabol? Mag-isip naman kayo. Tapos sabihin na, baka gusto ko. Nung unang diniscuss natin do, sabi ko ayaw ko maghawak ng pera kasi alam ko yun ititira nyo. Na-analyze ko yung galawan nyo sa tagal ko magiging vlogger. Alam ko yung mga issues na gagawin nyo sa akin. And that's the reason wala kayong makita na may picture ako sa politika, sa mga politiko. Kasi alam ko yun ang tirada nyo. Pangalan ko ang nakataya dito kasi di ba may noon akong gustong isuggest na next project, yung solar para sa mga mahihirap. I-donate ko yung design ko for free. Pangalan kong wag nyo akong itulad sa mga ibang vloggers. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Diba? And I don't care kung walang manonood. Mas gusto ko lang kung konti lang. At least, magdi-discuss kami dito. Diba? Yun ang point ko. Mga kaloy, parang na-discourage ako na kailangan pa bang yung mga nakausap ko rin, yung kapalibot sa kanila, ang daming kondisyon. Nangihingi pa ng pera bago maka-communicate sa parang sabi ko, wow. Diba? They are not really for justice. Yung iba, pera talaga. And do you think nandyan pa sila pag nawala na yung momentum? Pag malaos na si Rene? I don't think so. Kasama na dyan. Diba? Mahirapan na silang bumangon for justice. Diba ang sabi ko nga sa inyo, kilala ko ang Ateneo de Manila University. Barat na barat yan. Okay? Kung gusto nila, baratin sila. O yun.
Ilang years kaya? Kaya ba ng negosyo? Ng family yung kaso? Kahit pro bono yan. May mga other expenses pa yan. Di ba? For free ba lahat? I don't think so. Di ba? Kung tatagal yan, mauubos din yung mga pera nila. And do you think? Kaya sabi ko nga mga kaloys, alagaan ng pamilya ni Butterbonia yung trust. Si Rene napatunayan na siya, matino siya. Maganda ang puso niya. Yung nakapaligid kay Rene, napatunayan niyo ba? Nasing bait kayo kay Rene? Di ba?